Okay. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ayan. Um, Muli po ako si Pastor Gladwin, isa po sa mga associate pastor dito sa All Generations Church. At welcome po ang bawat isa. Kung mayroon man pong first time na maka-attend ng ating worship service, welcome po. No? At dito po sa labas, mayroon po tayong mga kape dyan. No? Pwede po nating inumin yan hanggang yan ang dumaloy sa mga ugat natin. No? May tinapay din. So, ubusin po natin yan. No? Welcome po ang bawat isa. No? At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Maraming Diyos, maraming salamat po Panginoon na minsan pa ay tinipon niyo po kami sa lugar na to. Open our hearts, open our eyes and our ears, even our tongues, Lord God, para maging witness kami at na ma-declare namin kung ano yung ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. This is our prayer. In Christ's name, Amen. Amen. Have you ever felt na palagi na lang tayong nagmamadali sa buhay? Naranasan ba natin yan, mga kapatid? Lagi tayong may hinahabol. No? Minsan naririnig pa natin, hinahabol ko kasi yung oras. No? Well, wala pa po akong taong nakilala na naabutan yung oras. Tapos bigla mong marirealize na parang may importanteng moments na na-miss mo. O na-miss out na moments sa buhay natin. Ang dali lang malito at ma-distract sa dami ng mga pangyayari sa mundo ngayon. Manunod tayo ng mga balita, ang daming mga nangyayari sa mundo. Yung US, sa Ukraine, sa Russia, even dito sa Pilipinas, kawawa naman yung piloto, ikakasal na sana, nadisgrasya pa. Ang daming nangyayari. Laging may mga notifications sa cellphone, emails, daming deadlines kailangang ipasa o kailangang matapos. Madaming mga tasks na kailangang tapusin sa buhay natin, sa school, sa trabaho, at saan pa man. In fact, marami sa atin ang dumaan sa isang buong araw na parang hindi man lang tayo present. Marami sa atin, physically, nandyan, pero mentally or emotionally, parang wala. Parang absent tayo. Nandiyan ka nga, pero parang wala ka dyan. Hindi ko po maintindihan kung paano yun. Andiyan ka, pero parang wala ka. Ano yung multo? Mga kapatid, halimbawa, kumakain ka kasama ang pamilya mo, pero iniisip mo yung mga meetings mo bukas. O kaya naman, nakikinig ka sa isang tao, pero iniisip mo kung ano yung next task na gagawin mo. Nandyan ka, pero ang puso't isipan mo ay nasa ibang lugar. Kagabi, nag-uusap po kami ni Kuya Manny. Kuya Manny, andito sa labas. Pag-usapan po namin yung mission sa Bicol. Sabi niya, ay, hindi na lang muna ako sasama. Sabi ko naman, samahan mo na lang kami sa iyong espiritu. Paano ba to yun? Okay na dito. Sabi niya, sabi ko sa kanya, samahan mo na lang kami sa iyong espiritu. Mahirap naman kung espiritu lang ni Kuya Manny ang sasama sa amin. Mamaya, bigla akong nilamig doon. Kuya Manny, ikaw na ba to? Mga kapatid, this is the reality of modern life. Divided ang ating mga attention. Madalas, hindi natin nakikita yung mga tao at mga pagkakataon right in front of us. Marami tayong namimiss because nandun tayo pero wala tayo. Katulad ho ng taong ito na ating
titignan sa umagang ito, andun siya, andun si Jesus, andun din siya, pero parang wala din siya. Ibig sabihin, wala siyang connection sa outside world. No? Hindi niya naririnig yung sinasabi ni Jesus, hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nagiging witness sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ngayon, pause po muna tayo at isipin natin kung paano ito nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Kailan ba yung huling pagkakataon na talagang nakinig tayo sa boses ng Diyos? Kailan ba yung huling pagkakataon na nakita natin ang isang tao na may pangangailangan at paano po tayo nag-respond sa bagay na ito? Sa Mark 7:31-37, makikita natin yung powerful moment na tinatawag tayo ni Jesus na maging fully present. Hindi lang physically, kundi spiritually and emotionally. No? Andun kayong tao, pero parang wala siya kasi wala siyang nakikita, wala siyang naririnig, hindi siya nakakapagsalita. But then, sa kwento na yon, ginawa siya ng Panginoon na fully present sa lugar na yon. Nakita ni Jesus yung isang lalaki na bingi at pipi at pinagaling niya siya sa paraan na hindi lang sa kung ano ang pangkaraniwan, kundi pinakita sa atin yung paggaling ng taong ito, no, na nasa ibang klaseng level, no? Tulad ng nabasa ho natin kanina, no? Hindi conventional yung paraan ng ating Panginoon. Ang utos ni Jesus sa lalaking ito ay simple lamang. Sabi niya, Ephphatha. Ibig sabihin ho ay be open o magbukas. Ngayon mga kapatid, habang pinag-aaralan natin ang passage na ito, gusto ko kayong tanungin. Tayo ba ay tunay na bukas? Ready ba tayong makinig, makita at magsalita ayon sa pagtawag ni Jesus sa atin? Tulad ng pagpapagaling ni Jesus dito, ang pagiging open ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng mga external na bagay. It's about transforming our hearts, minds, and actions. It's all about transformation. No? Ang pagkilos ng Panginoon sa atin is transformational. No? Kaya't maglaan tayo ng sandali upang mag-isip kung paano tayo magiging mas attentive sa presensya ng Diyos sa buhay natin as mas maging compassionate sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid natin. Habang tinutuklas natin ang passage na to, sana ay maunawaan natin na kahit matagal na itong kwentong ito, tumutukoy ito diretso, no, sa panahon natin, sa distractions at saka challenges ng modernong mundo na ating ginagalawan. Natawag tayo ni Jesus sa isang mas buo at mas present na buhay. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging open sa umagang ito. Let's pray that we can be more attentive, more aware, more present in every moment so that we don't miss what matters most. God's presence in our lives and in the lives of those around us. Today, we're going to explore what Jesus' command, Ephphatha, be opened, means for us. Today, we come to another one of Jesus' miracles. Ang insidente na ito ay matatagpuan lang sa Gospel of Mark. No? Hindi ho natin ito makikita yung kwentong ito sa iba pang parte ng Biblia. Hindi mo ito makikita kay Matthew, kay Luke, o kay John. Kaya mga kapatid, kung wala si Mark, no, hindi natin malalaman ang encounter ni Jesus sa lalaking bingi at pipi. Katulad ng lahat ng bahagi sa kasulatan, may dahilan ang Diyos
kung bakit pinasulat niya kay Mark ang pangyayaring ito. So, tignan po natin mga kapatid. Basahin po natin ulit sa NLT. Sundan nyo na lamang po ako. Jesus left Tyre and went up to Sidon before going back to the Sea of Galilee and the region of the 10 towns, Decapolis. A deaf man with a speech impediment was brought to him. And the people begged Jesus to lay his hand on the man and heal him. Jesus led him away from the crowd so they could be alone. He put his fingers into the man's ears, then spitting on his own fingers, he touched the man's tongue. Looking up to heaven, he sighed and said, Ephphatha, which means be opened. Instantly, man could hear perfectly, and his tongue was freed so he could speak plainly. Jesus told the crowd not to tell anyone, but the more he told them not to, the more they spread the news. They were completely amazed and said again and again, everything he does is wonderful. He even makes the deaf to hear and gives speech to those who cannot speak. Mga kapatid, tignan po muna natin ang verse 37 ng passage na to. Sabi niya, then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee in the region of Decapolis, which is sa NLT, the 10 towns. Now, parang ang daming lugar, di ba mga kapatid? And siguro iniisip mo, bakit ganun kahalaga kay Mark ang geography? Well, ganito po kasi yan mga kapatid. Hindi ito basta-basta lakad lang. Papunta si Jesus sa Decapolis, isang rehiyon na binubuo ng 10 syudad. Karamihan ng residente dito ay mga hintil, mga Gentiles. So ano pong ibig sabihin nito para sa atin ngayon, mga kapatid? Well, ipinapakita nito na hindi lang si Jesus nakatutok sa mga Jewish people. No? Sa earliest ng kanyang ministry, eto na, no? Inaabot niya, hindi lang ang Jewish people, kundi mga Gentile people. Kundi abot ng kanyang pagmamahal ang lahat. Lalo na ang mga madalas hindi napapansin tulad ng mga Gentiles. Of course, kapag ka-Gentile ka, during their time, outcast ka. At walang papansin sa'yo. Pinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, kahit saan sila nanggaling o anuman ang background nila. Say, mastro sa atin. No? Pagmamahal ng Panginoon sa atin, para sa lahat, no? At hindi nakadepende sa kung saan tayo nanggaling o anuman ang background natin. No? Para sa atin ngayon, paalala ito na ang misyon ni Jesus ay lumalampas sa mga comfort zones natin. Ang pag-abot sa mga minamahal ng Panginoon ay lumalampas sa mga comfort zones natin. O sa mga taong usual nating nakakasama. No? Hindi ka pa ba nagsasawa sa mukha ng katabi mo? Lagi mo nang kasama. No? Gumaganon si Levi. No? Mali ata yung pag-agree niya. No? Mga kapatid, no? Tinatawag tayo ni Jesus na abutin ang lahat ng mga tao na maaring ibang-iba sa atin. Hindi natin katulad, ibang lahi. No? At maging sa mga hindi natin katribo. Sa Mindanao, no? Mga ibang-iba tribo ng Muslim doon. No? Marami. Challenge ito na pinapakita ng pagmamahal ni Jesus ay para sa lahat. Para saan man o kahit saan man at para kanino man. Wala pong pinipili ang ating Panginoon. Sa journey ni Jesus from Tyre to Sidon and then to the Decapolis, no, is mentioned in the New Testament.
No, hindi lang naman din ito sa Mark, no, sa ibang gospel, nabanggit din. Specifically sa Gospel of Matthew, nabanggit din. No? So, tignan po natin yung journey ni Jesus na ito. Ito po yung breakdown from Tyre to Sidon. No? Ang Tyre at Sidon ay dalawang pangunahing o sinaunang Phoenician city na matatagpuan sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. So, sa kasalukuyan, ito po ay Lebanon. No? Sakop po ito ng Lebanon sa kasalukuyan. Ang distansya ng Tyre papuntang Sidon ay approximately 64 kilometers. Kung tatahakin yung shortest route, which is sa gilid ng baybayin. So, approximately 64 kilometers. From Sidon to Decapolis, banggit po natin kanina, ang Decapolis ay isang grupo ng 10 lungsod na nasa silangang hangganan ng Roman Empire. Ito po ay matatagpuan sa kasalukuyang, nasasakop nito ang kasalukuyang Jordan, Syria, at Israel. Naglakbay si Jesus papunta sa rehiyon ng Decapolis, partikular na sa mga lugar malapit sa Sea of Galilee. Na doon naman usually umiikot ang ating Panginoong Jesus. Ang distansya mula sa Sidon papunta sa pinakamalapit na lungsod, pinakamalapit na lungsod ng Decapolis. Halimbawa, ito po yung lungsod ng Gadara na bahagi ng Decapolis ay approximately about 130 kilometers. So, galing sa Tyre, papunta siya ng Sidon, no? And then, papunta ng Decapolis. So, ito po yung total distance natin. From Tyre to Sidon, 64 kilometers. Then Sidon to Decapolis, approximately 193 kilometers. So, meron tayong pinag-usapang 257. No? Parang ano na to? Gano'n na ba kalayo to? Dito hanggang malapit na sa Bicol, siguro. Ganong kalayo. No? Ang oras na kailangan para maglakad ng 257 kilometers ay depende sa mga factors tulad ng bilis ng lakad, tagal ng araw ng paglalakad, at yung terrain ng natin pong nilalakad. So ito pang estimates base sa average na bilis ng lakad ng isang tao. May average na lakad ng isang tao na 5 kilometers per hour. No? So, yan po yung average walking per hour ng isang tao. So, let's say, 8 hours tayong maglalakad sa isang araw. So, sa isang araw, meron ho tayong 40 kilometers na pwedeng lakarin. Now, di-divide mo po yun sa 257 kilometers, meron ho tayong 6, humigit kumulang 6.5 araw na paglalakad para makover yung distance na 257 kilometer. So, it would take 6 to 7 days of walking. No? Assuming 8 hours a day ang naglalakad. Moderate pace po ito. Mga kapatid, this is important because it signals that Jesus' ministry is expanding beyond the Jewish people. God's plan for salvation is for all people. Imagine, pupunta tayo ng Bicol, naka-van. No? So, pwede ba sa June? Wala atang magvo-volunteer. No? Sige, mag-van na lang po tayo. Para mas madali. No? It is important because it signals that Jesus' ministry is expanding beyond the Jewish people. God's plan for salvation is for all, even those who may feel outside. Doon sa mga malalayong lugar. As C.S. Lewis once wrote, God does not find us the way we are and say, I'll take this person, but not that one. He's the one who calls us out of our isolation.
Sabi ho ni C.S. Lewis. Maaaring natawag tayo ng Panginoon. Maaaring nag-isolate na tayo dito sa church. No? Komportable na tayo dito sa simbahan. So maaaring natawag tayo ng Panginoon to go out from our isolation. In this moment, Jesus is showing us that no one is too far from His touch. Remember, no? Ang layo ng pinanggalingan ng Panginoon. But then again, naabot niya ang lahat ng to. Jesus is saying that there is no one that is too far from His reach. The healing we see in this passage is not just physical. It is a sign that the kingdom of God is for all. No? Para po ito sa lahat. Pangalawa po, tignan ho natin yung kondisyon ng taong ito. In verse 32, sabi ho dito, they brought to him a man who was deaf and had speech impediment, and they begged him to lay his hands on him. Now, this man has two challenges. Number one, he is deaf, and number two, he has speech impediment. No? Siya ay bingi, at siya ay hindi of course, pag bingi ka, usually hindi ka nakakapagsalita ng maayos. Now, we know, when you can't hear properly, it can be hard to speak. Pero sa isang mundo na kung saan ang komunikasyon ay mostly verbal, ang pagiging bingi o mute ay talagang nakakapagpa-outcast sa isang tao. Pag bingi ka, hindi ka nakakasalita, sumiting bulag, no? Para bang wala kang connection sa outside world. Ang mga tao na may ganitong kondisyon ay madalas na naisasantabi at na-marginalize. Hindi na masyadong napapansin, o hindi na masyadong pinapansin, no? Paano ka nga ba makikipag-usap sa hindi nakakapagsalita? No? Ang hirap, unless marunong tayo ng sign language. No? John Calvin, in his commentary on this passage, says, this man was cut off not only from the common life of men, but from the joy of hearing God's word and the delight of speaking. Remember, andun si Jesus, pero bingi siya. Babahagi si Jesus ng kanyang mensahe, pero hindi niya naririnig. He was cut off. Andoon siya, pero parang wala siya. The physical condition here represents a deeper spiritual condition. Being cut off from the fullness of life and the connection that God offers. Faith comes from hearing. Sabi ng Biblia, ay walang pandinig. At ganoon din, mga kapatid, sa atin. Faith comes from hearing. Maraming bingi, maraming hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. No? Pero may mga Kristiyano din na parang pipi. No? Mute. No? Hindi nakapagsalita. No? Sana kung may minamarites tayo, yung gospel, yung chinichismis natin. No? Uy, alam mo ba si Jesus? Diba? Ayaw nga sis. Ganon. Mga kapatid, pero ito, mga kapatid, ang magandang balita. Hindi siya iniwan ni Jesus sa isolation. Katulad ng hindi niya pag-iwan sa mga Gentiles sa kanyang ministry, imagine yung layo, yung lawak o kahaba ng kanyang nilakad. No? Hindi niya rin iniwan ang lalaking ito sa kanyang pagmamahal. Nakita ni Jesus ang kalagayan ng lalaking ito at nahabag ang kanyang puso. Hindi lang niya basta itinaas ang kanyang kamay mula sa palayo. No. Ano pong ginawa ni Jesus? Hinila niya ang lalaki, dinala niya sa tabi, at nakipag-ugnayan siya sa kanya ng personal. Marami mga kapatid na nasa ganitong sitwasyon. Sa Jesus, hindi lang ho niya tayo tinatanaw sa malayo. Gusto niya makipag-connect sa atin
in a very personal level. Ang bawat isa sa atin ay special sa mata ng Panginoon. Na tayo naman ay mga anak ng Panginoon. So tayo ay mga special child ng Panginoon. Kaya yung katabi mo, special child yan. No? No? Kasi special yan na anak ng ating Panginoon. No? I mean, mga kapatid, no? Ang relasyon na gustong iparana sa atin ng Panginoon is very personal. No? Andito yung, sa kwento, andyan yung crowd, pero nakipag-interact ang Panginoon sa taong ito in a very personal level. No? At ngayong umaga, napakarami natin dito, but God wants to minister to each one of us on a very personal level. So kung ano man, mga kapatid, yung dahilan natin kung bakit tayo nandirito, God can meet you there kung nasaan ka. No? Marami tayo nandito, pero personal ang Panginoon kung paano siya makipag-deal sa atin. Pangatlo po, tignan ho natin dito yung unique na kaparaanan ng Panginoon sa pagpapagaling. Now, here comes the weird part. Jesus doesn't heal this man in a textbook way. He uses combination of physical gestures, size, and a single word. Tignan ho natin ang verse 34 and 35. Jesus led him away from the crowd so they could be alone. He put his finger into the man's ears. Then spitting on his own fingers, he touched the man's tongue. Looking up to heaven, he sighed and said, Ephphatha, which means be opened. Now, kung titignan ho natin, mga kapatid, ang passage na to, Jesus carries out 7 actions para sa taong ito. Tignan ho natin to isa-isa. First, ano pong unang ginawa ng Panginoong Jesus? Jesus take him aside, away from the crowd. Nilayo niya ang taong ito sa crowd. Walang interes si Jesus na gawing entertainment ang kanyang ministry. At yun din po yung sinisikap natin, no? Na gayahin. Walang paki po si Jesus sa pagiging sikat. No? Kaya po dito sa church wala pong sikat, no? Gusto niya na maging focused, maging one-on-one, no? Ang oras na makasama niya ang lalaking ito. Maging personal siya sa lalaking ito. Plano niyang ibigay ang kanyang buong atensyon sa lalaking ito. Now, mga kapatid, kung naghahanap po tayo ng atensyon sa ating Panginoon, ito po yung pangako ng Panginoon, mensahe ng Panginoon sa atin. God wants to give His full attention sa atin. Gusto po ng Panginoon na ibigay yung full attention niya sa atin. Pinapakita ni Jesus na intentional siya sa atin. He values personal connection. Sa mundo ngayon na punong-puno ng distraction at mabilis ang takbo ng buhay, minsan nakakalimutan natin na ang Diyos ay may oras para sa bawat isa sa atin. Parang inisip natin, si Lord, busy-busy din naman yan. No. Si Lord ay may oras para sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo iniisip na you're just another person. Kundi mahalaga tayo sa Kanya at karapat-dapat sa Kanyang buong atensyon. It's a reminder sa gitna ng lahat ng nangyayari sa paligid natin, si Jesus ay nandyan, handang maglaan ng oras para sa ating personal na kalagayan. Kaya ng ginawa niya sa taong ito, naglaan si Jesus ng oras, personal, para i-deal ang kalagayan ng lalaking ito. At hindi ko po alam kung nasaang sitwasyon tayo ngayon. But God wants to deal that problem with you on a very personal level. Pangalawa po, He puts His finger in the man's ears. Ang lalaking ito ay bingi.
Hindi niya naririnig ang mga salita ni Jesus. Kaya gumamit si Jesus ng isang uri ng komunikasyon. Tinuro niya ang kanyang mga tainga para sinasabi ni Jesus, alam ko kung saan ka nasasaktan. Alam ko kung saan parte ng katawan mo ang may problema. Aasikasuhin ko yan. Gagamutin ko yan. Pumasok si Jesus sa mundo ng lalaking ito. Ang lalaking ito ay outcast. Andoon siya pero parang wala siya. Pero pumasok si Jesus sa mundo ng lalaking ito. Na kung saan kaya siyang intindihin ng lalaking ito. Kahit magsisigaw pa si Jesus diyan, papagalingin kita. Maintindihan ba ng lalaking ito? No? Hindi. Bingi nga eh. No? Hinawakan ni Jesus ang kanyang tenga at sinasabi, nakipag-communicate si Jesus sa kanya. Parang sinasabi, papagaling, alam ko kung saan ka may problema. Pinapakita ni Jesus na hindi lang niya tayo tinutulungan mula sa malayo o pinipilit na ipaliwanag ang kanyang sarili sa parang hindi natin naiintindihan. Hindi ho ganon ang ating Panginoon. He enters our world, He understands our pain, our struggles, and He meets us exactly where we are. Hindi po i-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa paraang hindi natin kayang intindihin. He will meet us where we are. Ngayon, reminder ito na si Jesus ay hindi malayo sa ating mga problema. He knows exactly what we are going through. And He is willing to connect with us in a way that are personal and meaningful. Just like He entered to this man's world, He is ready to enter ours and offer healing and hope. The question is, are you willing to open your life for God to enter your life? Willing ang Panginoon. But are we willing? Thirdly, na ginawa po ng Panginoon, He speaks. No? Now, ito po yung medyo weird part. No? Dumura si Jesus. Kakaiba, pero hindi po itong unang beses na dumura si Jesus. Sa Mark 8:23, sabi ho dito, may kwento po dyan na kung saan may isang bulag na dinala kay Jesus. No? Sinasabi naman sa atin na gumamit din si Jesus ng pagdura para makakita ang lalaking ito. So, ang aksyong ito ay nauunawaan sa historical context ng panahong iyon. Titignan natin kung ano ba ang historical context ng pagdura. Kung saan, during their time, ang laway ay tinuturing na may mga healing properties sa parehong Jewish at Greek culture. No? Baka ba yung may nauusog dito? No? Pwede nating, no? May masakit po ba ang tiyan? Hindi, joke lang po. No? It's their culture. No? Sa pamamagitan ng pagdura sa mata ng lalaki, sa Mark chapter 8, tinapakita ni Jesus ang kanyang intensyon na pagalingin siya at nakikisalamuha sa paniniwala ng mga tao sa paligid niya. Kahit na maaring mukhang kakaiba o hindi maintindihan ng ating modernong kaisipan. No? In their culture, no, spitting, yung laway, ay merong parang katin ko siguro, no? O Vicks, no? Pag pinahid mo sa ilong mo, mawawala yung sipon mo. Ayan. Pag pinahid mo sa tuhod mo, mawawala yung sakit ng rayuma o aray tiis. No? Sakit ang likod mo, wait lang. Papahid natin. Hindi ito isang akto ng kawalang galang, mga kapatid. Kundi si Jesus ay pumapasok sa mundo ng lalaking ito.
pati na ang kanyang mga paniniwala at kaugalian para iparating ang mensahe na pagagalingin kita. Yun naman po ang mensahe ng pagdura. Dahil sa context ng kanilang panahon, no, ang lawi daw ay somewhat may healing properties. Of course, hindi naman tayo naniniwala sa modernong panahon, kaya parang kakaiba sa atin, ang weird sa atin. No? Pero during their time, yon. So si Jesus pumapasok sa mundo ng lalaking ito at pinapakita niya. No? Sabi niya, papagalingin kita. Paano ba malalaman ng lalaking ito na papagalingin siya ni Jesus? No? No? Sa tradisyon nila, context ng kanilang paniniwala, bumaba si Jesus sa level na yon para makipag-ugnayan, may paabot ang kanyang mensahe sa taong ito. May masakit po ba sa inyo? No. Sa mundo natin ngayon, may mga pagkakataon na may mga bagay o pamamaraan tayo na hindi naunawaan ng iba. Pero may mga tao, tulad ni Jesus, na willing pumasok sa ating sitwasyon para tayo ay matulungan. Jesus meets us where we are. At ginamit niya ang mga pamilyar sa atin. Pati na ang kultura o paniniwala para makipag-ugnayan at magbigay ng kagalingan sa taong ito. No? Different people, different culture, different nations, different cultures. At ang Panginoon ay kayang mag-adjust para lang i-meet tayo kung saan natin siya kailangan. Bawat pamilya may iba't ibang kultura. No? Bawat barangay may iba't ibang kultura. But God can meet you where you are. Sa araw-araw nating buhay, pwede nating matutunan na minsan kailangan nating umunawa at mag-adjust sa ibang tao at kanilang mga pamamaraan para lang maibigay ang tulong, pagmamahal at maipaabot ang mensahe ng kaligtasan. Pangapat, he touches the man's tongue. Muli ginamit ni Jesus ang non-verbal communication para maintindihan ng lalaki. Parang sinasabi ni Jesus, hindi lang iyong mga tainga ang gagamutin ko, pati na rin ang iyong dila. Pinapakita ni Jesus na hindi lang siya nakikinig sa ating mga salita, kundi nakikita niya ang ating buong pagkatao. Pati ang ating mga hindi nasasabi o mga bagay na mahirap iparating. Sa buhay natin ngayon, reminder ito na si Jesus ay hindi lang nakikinig sa ating mga panalangin o salita, kundi siya rin ay nakikita ang ating mga silent struggles at pains. Hindi mo pa man nasasabi, nakita na po yan ng Panginoon. He speaks to us in a way that we can understand even when words fail. Yung mga bagay na parang hindi natin kayang sabihin sa Panginoon. Hindi natin ma-express sa salita, but God understands. 5, he looks up to heaven. Ito ay gesture ng panalangin. Pinapakita ni Jesus ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang Ama na nasa langit, na may kapangyarihan o kakayanang gawin ang lahat ng bagay. Pinapakita ni Jesus sa atin na ang tunay na pinagmumulan ng lakas at pagpapagaling ay ang Diyos. Sa mundo ng mga pagsubok at kabiguan, itong mundong ating ginagalawan, it's a reminder na hindi tayo mag-isa at mayroon tayong Diyos na may kapangyarihang baguhin ang ating mga buhay at sitwasyon. When God encounters us, mayroon pong transformation. Kapag naramdaman natin na parang walang pag-asa, walang patutunguhan ng sitwasyon ng buhay na kung saan tayo naroroon, si Jesus ay nagpapakita na ang Ama sa langit ay laging nandyan para magbigay
ng bagong buhay, bagong pag-asa, at pagbabago. Pang-anim na ginawa po na Jesus, He sighs. Subukan po natin. Inhale, exhale. Isa pa po. Di ba nakaka-relax? Pag pagod ka, anong gagawin mo? Pag maraming problema, anong gagawin mo? Pag stress ka, anong gagawin mo? Kaya po si Jesus, pag na-stress sa atin, lagi Hindi po, joke lang po. He sighs. This is the only place in the Bible where Jesus is said to sigh. Huminga ng malalim. It can be translated as sigh, groan, or moan. Pinapakita ni Jesus ang kalungkutan para sa kung paano naapektuhan ng sin or the fall ang katawan ng lalaking ito. Nakita niyo ang lalaking ito, pipi at bingi, sabi ni Jesus, dahil to sa kasalanan. The same word for sigh is used sa Romans chapter 8 verse 26. Sabi ho dyan, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. The Spirit of God groans and grieves for your pain, just as Jesus grieves for this man's pain. Kita niya ang kalagayan ng lalaking ito, and he sighs, he groans. Si Jesus ay hindi malayo sa atin sa mga sakit at paghihirap. Just says that He understands our pain, even when we can't put it in words. Sa ating buhay ngayon, ito ay reminder na hindi lang tayo nag-iisa sa ating paghihirap. Ang Espiritu ng Diyos ay naroroon, nagdaramdam. No? Alam niya yung kalagayan natin. Hindi tayo nag-iisa. Handa siyang tumulong sa atin sa kahit anong oras na hindi man natin kayang ipaliwanag ang ating mga kalagayan. Jesus and the Holy Spirit are right there with us, grieving, interceding for us when we are out or when we are at our lowest. He's there in your heights and especially in our lowest. And lastly, sabi ng Panginoon, Jesus says to the man, Ephphatha. What's about to happen is so astounding na iniwan ni Mark yung salitang ito sa original Aramaic word, Ephphatha. It means be opened. Si Jesus ay hindi lang nagpapagaling sa pisikal na kondisyon, kundi nagbukas din siya ng mga pinto sa ating buong buhay. Ang mga pinto ng pag-asa, pagpapatawad at pagbabago. Ang Ephphatha ay isang paalala na may mga bahagi sa ating buhay na sarado at kailangang magbukas. At si Jesus lang ang may kapangyarihan na magbukas ng mga ito. Kaya't kung may mga areas tayo sa buhay natin na hindi natin kayang baguhin o ayusin, si Jesus ay nandyan. Handang magsabi ng Ephphatha upang magdala ng kalayaan at healing sa buhay ng bawat isa sa atin. Dumura, yes, medyo kakaiba, pero totoo lang, hindi laging ayon sa expectation natin ang mga ginagawa ni Jesus. Hindi po si Jesus yung nag-a-adjust sa kung ano yung iniisip natin. Hindi siya nakukulong sa how-to manual ng kung paano siya gumawa ng miracles. Hindi niya kailangan ng laway o paghipo ng daliri para paggalingin ng lalaking ito. Pero ginamit niya ang mga actions na ito para gawing tangible, gawing personal, at
gawing makatotohanan ang pagpapagaling o pakikipagrelasyon, no, in a very personal level. Parang sinasabi ni Jesus, bingi ka at hindi ka makapagsalita, no, hayaan mong ipakita ko sa iyo sa paraan na maiintindihan mo. Because God wants to meet us personally. At heto ang malupit, mga kapatid. Ephphatha, be opened. Nang sabihin ni Jesus ang salitang ito, ang mga tainga ng lalaki ay nagbukas. Ang dila ay napalaya at nakapagsalita ng malinaw. When Jesus' commands is not just a request, it's a declaration. Ephphatha is a word of authority. When Jesus speaks, things happens. Kung sasalita ang Diyos, nangyayari ang mga bagay-bagay. N.T. Wright writes, sabi ni N.T. Wright, Jesus does not perform miracles to entertain or impress. He speaks to transform, to bring healing where there was brokenness. Jesus' words are transformational. And that's what He does for us today. Not just fixing us, but opening us up to the life that He offers. Gusto po ba nating tanggapin yung buhay na ino-offer ng Panginoon? And lastly, nakita ho natin verse 36 to 37, the call to silence at saka yung naging response ng mga taong ito. So what happens next? Jesus gives a command that seems a little counterintuitive. Sabi sa 36 to 37, Jesus told the crowd not to tell anyone. But the more He told them not to, the more they spread the news. Jesus says, don't tell anyone. Pero tulad ng madalas nangyayari, kapag sobrang excited tayo, sobrang sayang-saya tayo sa mangyayari, hindi natin kayang i-contain. Hindi natin kayang itago. Mas pinipilit ni Jesus na panatilihing tahimik ang lahat, hindi pagsabi ang lahat, pero mas lalong ikinukwento ng mga tao ang nangyari. Hindi nila matiis na hindi i-share kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanila. The crowd was astonished. And they declared, sabi niya, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute to speak. Hindi ibig sabihin ni Jesus na gusto niyang maging mysterious o palihim. Alam niya lang na ang mensahe ay kailangang kumalat sa tamang panahon. At ayon sa kabuuan ng layunin niya kung bakit siya naparito. Pero sa moment na ito, mga kapatid, ano po makikita natin? Nakita natin na ang tamang reaksyon sa ginawa ni Jesus. Ano po ang naging reaksyon ng mga tao? Ipinahayag kung ano ang ginawa ni Jesus. Nung nabuksan ang kanyang pandinig, nabuksan ang kanyang dila, nung ginawa, ipinahayag niya kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya. This is what it gets practical for us. When Jesus opened our eyes, ears, and tongues, where we are called to share what He's done. We are not just recipients of healing. We are a witness. Nakaraan, binahagi ni Brother Alex, magiging witness. We are a witness to His power. As D.L. Moody once said, this is the best way to show that you are a Christian is to be a Christian. And the best way to share Jesus is to let His work in you be seen and heard by others by becoming a witness. Ano po ang significance nito para sa atin, mga kapatid? LSS. L, listen. Sa mundo natin ngayon, madali tayong madistract.
Sa dami ng screen times, schedules at sariling mga plano, minsan hindi natin naririnig ang bulong ng Panginoon. Katulad ng lalaking nasa passage, kailangan din nating maging bukas para marinig ang tinig ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa atin, pero nakikinig ba tayo? Naglalaan ba tayo ng oras para pakinggan siya? Jesus' command to be open is a call for us to open our hearts, our ears, to hear His voice. It's like what Dallas Willard wrote. Sabi niya, the first and most basic thing we can do and must do is to keep God before our minds. Panatilihin ang Diyos sa sistema natin. We need to clear out the distractions of modern world and listen attentively to what God is saying. In a world that bombards us with noise and expectations, we must be intentional about creating space where God can speak to us. Henry Nouwen reminds us, sabi niya, silence is not a retreat from the world, it is an invitation to listen more attentively to the world's needs. In this sense, ang pinapakita sa tinig ng Diyos ay nangangahulugang iniiwasan ang mga distractions na humahadlang para sa atin, para sa tunay na pakikipag-engage sa ating Panginoon. Kakaroon tayo ng personal time sa Panginoon. Pangalawa, see the needs around us. Just as Jesus opened the deaf man's eyes, and he was able to speak, He opens our eyes to see the needs around us. In our busy, individualistic culture, it is easy to walk right by the hurt people, and the marginalized. Are we aware of the needs around us? Aware ba tayo sa mga pangangailangan ng mga taong nasa paligid natin? Spiritual, emotional, physical. Jesus called us to be open so that we can see the world through His eyes. Tim Keller writes, the Christian life is not a private pursuit. It is about living out the call of Christ in the public world, showing compassion to the hurting, speaking truth to those in need. We are called to open our eyes to the needs of others, to recognize where God's love is needed the most. Nakikita natin ang mundo sa kung paano nakikita ng Panginoon ang mundo. Sabi nga ni Mother Teresa, if you can't feed 100, then feed just one. In a world full of distractions, we must be intentional in seeing those who are suffering and marginalized and respond with love and action. And number 3, speak boldly. Nang napagaling ni Jesus ang lalaki, nagkaroon siya ng kakayahang magsalita ng malinaw. At kapag binuksan tayo ng Panginoon, tinatawag tayo na magsalita ng kanyang katotohanan. Nasa panahon tayo ngayon na kung saan marami ang pipi pagdating sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Maaring dahil sa takot, kawalan ng katiyakan, kawalan ng katapangan, o kawalan lang ng pakialam sa pangangailangan ng mundo. But when Jesus opens our hearts, we are compelled to speak of His goodness. Just like this man. Inihayag niya, sabi, pinagbawalan, wag mo muna ipagkalat, pero hindi niya makontain. Pinagkalat niya. Dietrich Bonhoeffer said, the church is the church only when it exists for others. The church must speak boldly, not only with our words, but with our actions. Our faith must not be silent, but it must be expressed in the world through our love, service, and our witness to the power of
Christ. C.S. Lewis encourages us to speak boldly of our faith. Sabi niya, we are mirrors whose brightness is wholly derived from the sun that shines upon us. Our world and actions reflect God's love. When we are opened by Jesus, we are called to reflect His truth and speak His message to the world. In conclusion, meron po tayong mission sa darating na June 23 to 23 to 30. No? At binubuksan ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin to be part of this mission. The healing of the deaf and mute man, sa Mark chapter 7, offers us a powerful invitation today to listen attentively, to see the needs around us, and to speak boldly. As we navigate the distractions of this modern life, we are called to be spiritually open, attuned to God's voice, aware of the world's needs, and ready to speak the truth. May we be faithful in answering this call, just as Jesus healed this man and called him into fullness of life. So where does that leave us today? Yung message na to, the command Ephphatha, be opened, isn't just for this man's story. It is for us too. Jesus wants to open our ears and hear His voice, open our eyes to see the needs around us, and open our mouths to speak the truth. Now this morning, we'll give you an opportunity to do this, mga kapatid. No? Sa labas, meron po tayong booth ng missions dyan, and meron po tayong tatlong bagay. I am going, I am sending, and I am praying. For those who go, no, to speak boldly, yes, you can be part of the going people. No? But when God open our eyes, no, at nakita natin yung needs ng mga taong ito para maabot, pero hindi naman natin kayang pumunta, then we can send. No? And then, mahalaga din, no? Hindi man tayo nandoon, but we can also pray for these people. Hindi natin kailangan maging physically bingi o pipi, mute, unless gusto natin. No? Pero alam ko naman, hindi natin gusto yan. Hindi natin kailangan maging ganito para kailangan si Jesus ang magbukas sa atin. Lahat tayo ay may mga bahagi sa ating buhay kung saan spiritually sarado tayo. Kung saan tumigil tayo sa pakikinig, pagtingin at pagsasalita. Pero katulad ng ginawa niya sa lalaki sa passage na ito, nais na Jesus na buksan tayo so that we can hear Him more clearly, see others more compassionately, and speak His truth more boldly. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Inaanyayahan pong lahat na tumayo bilang pagtugon sa ating salitang narinig ngayong umaga. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I
God, my Savior, has ransomed me, and the like of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to His works, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and the like of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and the like of love, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. Maaari po muna tayong pansampantalang makaupo. Installation of our missionaries. Konting background mga kapatid, konting context. Sila po ay mga pinanalangin natin ng matagal, pre-pandemic hanggang nag-pandemic, and then after the pandemic. At sila po ay mga bunga din ng prayer at saka discussions namin sa Elders Mission Committee na i-lead tayo ng Panginoon. Ating church has the capacity to support and to engage into missions. And finally, the Lord has granted our prayers. At alam ko naman na ever since itong church na to, ay ang heartbeat ay missions, hindi ho ba? Kaya nga ang tagline natin noon is the missionary sending church. And we are doing that, we are fulfilling that, mga kapatid, because we want to see the gospel, the message of Christ, ay ma-spread at ma-share sa marami pong mga lugar. And again, information, ang Bicol area, ang buong Bicol region ay isa po sa mga tinatawag na least evangelized na area sa Pilipinas. Ibig sabihin ho niyan ay kukonti yung mga Kristiyano, kukonti yung mga sumusunod sa ating Panginoon, and siguro yung church natin talagang dinadala ng Panginoon doon. No? Mayroon po tayong church doon sa may bandang gitna ng Bicol, yung Bakakay. At yan po ay patuloy nating pinapanalangin at sinusuport.
And now the Lord is kind of spreading the locations sa iba't ibang bahagi. Last year, tayo po ay nakapag-plant ng church sa pangunguna ni Pastor Oli. Nandito po siya ngayon. Doon naman sa pinakadulo ng bahagi na ng Bicol, no? Mga ilang kampay-kampay na lang, Samar na. Ayan, pinaka-gateway ng Visayas, Mindanao. And then, this year will be planting a church. Dito naman sa may gateway ng konti. Dito naman pagpasok pa lang ng Bicol sa may Naga. So we are here to pray, install, support, and encourage yung ating pong mga manggagawa. Alam niyo po, sa mundo namin as pastors, ministry, pinaka-challenging, pinaka-mahirap. Even I myself, mga kapatid, I cannot imagine myself planting a church. No? So it's a very, I don't know. No, tatay ko, church planter, kaya alam ko yan. Pero personally, I cannot explain it to you, gaano siya ka-challenging, gaano siya kahirap. So, as a congregation, I challenge you to pray for these people. Makita niyo sila mamaya. Remember them in your prayers. No? After all, it's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So, ang pagtatagumpay ng gawain ito sa Bicol, nangangailangan ng prayer natin, mga kapatid. And of course, support, encouragement. You text them, kumustahin nyo sila, tawagan nyo sila. Just encourage our mga manggagawa doon sa Bicol. Tawagin ko si Pastor Oli and si Sister Salve. No, sila po yung ating mga manggagawa sa Sorsogon. Matnog, Sorsogon. Yan. Ikat kayo dito. Pinuntahan namin sila ni Manny, si Joanne, si Sharon. Dito kayo, ang dalawa. Pinag-pray, encourage, pinakilala sila ni Pastor Arnel, yung ating pong pastor sa Bakakay. And now, they are here. Nag-start na ho sila last year, pero siguro talagang tinakda ng Panginoon, sabay na sila dito i-install ni Pastor Noy. Kanyang pangalan ay Romel. Akit na rin kayo ditong mag-asawa. I didn't get the name of your wife. No? Mamaya na lang. Lian. Akit kayo dito at mayroon silang cute na baby na nagmano sa amin kanina. Dito naman kayo. Welcome to Imus. Welcome to All Generation Church. Salamat sa inyong mga buhay. Pakahirap maghanap ng pastor. Lalo na church planter, but you are here. You have listened to God. At dadalhin ninyo yung mensahe ng Panginoon sa inyong locality. Sila po ay mga taga Bicol din naman, mga kapatid. Ilang mga bagay, mga pastor, inyong mga asawa. Alam nyo naman, no? Ang standard natin mga pastor, we study the Word of God, we preach faithfully, we pray, yun lang naman natin ginagawa. But I'd like to add some more. No? Mga practical mga bagay that will save your soul, believe me. Number 1, stay away from politics. Ngayon ay election season. Lalaki yung mga church ninyo, dadami yung mga church ninyo, pupuntahan na kayo ng mga politicians. No? Welcome them to church as worshipers, but never allow them to use your pulpit. This is for the gospel only. Okay? Ito pa. Public prayer is public endorsement. Huwag niyong papanalangin sila sa church, huwag niyong ipapanalangin sa maraming tao. If they need our prayer, of course we pray for them. Papuntahin sa bahay or papuntahin sa opisina. Shut the door, no cameras. Okay? Stay away from politics. At kung tinatawag ka ng Panginoon sa politics, ibig sabihin nagkamali ka ng pandinig. The Lord has called you to be a pastor. Start your life as a pastor and end as a pastor. No? Hindi ka tinawag na politicians. At kung talagang gusto mo politicians, resign from pastorate. That's my charge to you. Number 2, do not use your authority, your power, your influence sa church, and invite the people to invest in whatever investments there are. No?
Maraming mga simbahang ganyan. Ang pastor mismo ang nagsabi na invest natin yung pera natin sa ganito at yayaman tayo. That is not our calling, mga kapatid. At kayong mga asawa, kayo ang second in command sa Holy Spirit. No? Pagsabihan ninyo ang inyong mga asawang pastor kung sa tingin ninyo ay naliligaw na itong mga to. No? Kayo ang mas may authority dyan. No? And of course, you pray for them, you support them. Acts chapter 13, beginning verse 1. This is for all. Sa kanila at para sa inyo. Para maalala ninyo na ipanalangin sila lagi. Now in the church at Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Ano bang ibig sabihin nito? Ano yung work na binabanggit ni Jesus? So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, ito na, they proclaimed the word of God. Let's end there. They proclaimed the word of God. So Rolly, alam ko naman ginagawa nyo yan. Mag-asawa, Pastor Noy, alam ko naman ginagawa ninyo yan. Stay there. Dinawag kayo ng Panginoon to proclaim the word of God. And by prayer, petition, support of this congregation, churches will be built in Bicol region. Who knows? No, na ang Olgen ay gagamitin ng Panginoon. We are powerless, insignificant church dito, mga kapatid. Minsan inisip natin sikat tayo, malaki tayo. Hindi tayo sikat. Maliit lang tayo. But through prayer, churches will be built in Bicol. The least evangelized region. One of the least evangelized regions ng Pilipinas. Stay there. You are called to preach the Word of God. Atin po sila itatalaga, mga kapatid. Atin silang pagkakatiwala sa Panginoon. And I would like to encourage you, support them, talk to them mamaya, encourage them, pray for them, get their numbers or their emails para kumustahin sila from time to time. Okay? And of course, to remember them sa inyong mga prayers. With this, I'd like to call the elders of the church to join me here. We will lay our hands on them as a sign that we will be entrusting them to God. No? Napakahirap na gawain po nito, mga kapatid. Talagang kailangan nila ng ating mga panalangin at support. At tayo po, ang kongregasyon, kapulungan sa umaga pong ito, ay saksi dito sa dakilang gawain ito ng pagtatalaga at pagbibigay ng atin pong support at panalangin sa mga mag-asawang ito na tinawag ng Panginoon. Tayo po tumayo. And together, atin pong itaas ang ating mga kamay sa kanila, mga kapatid. A moment of silence. And in your silence, nakikita nyo sila, pray for them. Lift them up to God.
Panginoon, naririto sa inyong harapan ang dalawang mga pastor kasama ang kanilang asawa, Panginoon. Sila po ay tinawag ninyo, handpicked, Lord, upang dalhin, ibahagi, marinig ng mga tao ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus sa area ng Bicol. Salamat sa kanilang mga buhay, salamat sa kanilang mga puso, salamat sa kanilang pamilya na nakinig, ngayon ay sumusunod sa inyong pagtawag sa kanila, Panginoon, to plant churches in that area, Lord. Maraming mga disasters na nangyayari, Panginoon, sa kanilang lugar. Mataas din, Panginoon, ang poverty incidents dyan, Lord, sa mga lugar na yan. Pero, Panginoon, alam kong alagaan niyo po sila. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kasama ng mga elders ng church at ng buong congregation, nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, we're praying for them, we're lifting them up to you, Father, because you own them. You have called them. You have placed, Lord, sa kanilang mga puso ang bigat ng ministry of proclaiming the gospel. So, Father, we entrust them to you completely. Empower them, Lord. Comfort them. Encourage them. Be with them always. Be the source of wisdom. Be the source, Lord, sa kanila of strength, even provisions. Huwag naman nilang makakalimutan, Panginoon, na ang aming Ama sa langit ay mabuti at aming mga pangangailangan ay Kanyang tinutugunan. And I pray, Lord, for this congregation. Nawa, Panginoon, they will never forget these faces here, these souls here, Lord. At lagi silang alalahanin, bubuhatin sa pananalangin. Thank you, Lord. Anoint your servants here. Bless them. Give them your favor. This is our prayer. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin na rin, mga kapatid, sa ating pagtatapos. And to Him who is able to keep you from stumbling, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God and Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain tayo sa ating Panginoon.